kung alam mong mahalaga ang ginagawa mo, kung alam mong tinutulungan ka ng Diyos para magawa, ang dapat gawin kahit ito'y mahirap, maitataguyod. Lalo na kung taos-puso sa iyo ang pagnanais mong makarating sa kaharian ng langit. Lahat ba tayo dito gusto nating makarating sa kaharian ng langit? Sana nga. At kung gusto talaga natin, sana alam natin na lahat ng bagay na mahalaga ay hindi madaling nakukuha. Ito'y pinaghihirapan, ito'y pinagsusumikapan. Pinapatnubayan tayo, tinutulungan ng Diyos para makamit ito. Kaya sana, huwag tayo napipilitan, sana bukal ito sa ating kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin nyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng propeta at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naniniwala ba kayong gusto ng Diyos na maligtas ang lahat? Naniniwala po kayo? Bakit sinabi ni Jesus ang mga pananalitang pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan? Pwede namang luwagan. Bakit kailangan makipot? At sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok. Bakit kailangang pahirapan o maging pahirapan ang pagpasok sa pintuan? Bakit hindi na lang padaliin? Minamahal ko mga kapatid, alam naman natin na basic na katotohanan sa buhay natin bilang tao, na kung gusto mo ang isang bagay na mahalaga, kailangan mo itong paghirapan. Ang ginto, para pakinabangan, kailangan mo pa itong hukayin at mahabang proseso na kailangan gugulin para pakinabangan ito. Ang perlas, kailangan mong sisirin sa pusod ng dagat. Mahalaga, pero paghihirapan mo para makamtan mo. At ganun din ang kaligtasan ng tao. Ang nais ni Jesus ay pagsumikapan natin itong makamtan, paghihirapan natin ito, hindi ito madali, sapagkat sa paghihirap, sa pagsisikap, doon natin mas nakikita ang tunay na halaga ng ating hinahangad. Kapag hindi madali, mas nagiging malinaw sa iyo na mahalaga kung ano yung nais mong makamtan. Kaya nga ang dapat nating tingnan ay hindi lang yung makipot na pintuan,
kundi ano ang naghihintay sa likod ng makipot na pintuan. Ngayon pong December 24 ay bubuksan sa Vatican ang Jubilee Door. Ito po ang hudyat ng simula ng taon ng Yubileo. Ito po ay sumisimbolo sa pagbubukas ng pintuan ng langit para sa ating lahat ng mga makasalanan dahil sa kabutihang loob at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang buhay, pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na maguli, lahat tayong makasalanan ay nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kung tutusin, pag binuksan yung Jubilee Door, madali lang ang gagawin. Papasok ka lang sa loob at kakamtan mo na ang mga biyaya na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po, dahil may mga kondisyon na kinakailangan mong gawin para makamtan yung tinatawag na plenary indulgence o yung kapatawaran mula sa lahat ng kaparusahang temporal dahil sa nagawang kasalanan na napatawad sa kumpisal. Una, kailangan ay naroon ang kahandaang magbagong buhay. Yun pa lang po, mahirap na. Di ba? Narinig na ba ninyo yung sinasabi nilang gusto kong bumait pero di ko magawa? Mahirap po yung kahandaang magbagong buhay. Dahil kung gusto mong magbagong buhay, maraming bagay kang tatalikuran. May paghihirap na kaakibat yung pagsusumikap na makapasok sa buhay na walang hanggan. Kinakailangan, kapag gusto mong magkamit ng biyayang iyon, kinakailangan mong magdasal para sa intensyon ng Santo Papa. Madalas ang ipinagdadasal natin ay ang ating sarili. Mahirap na sa panalangin para sa plenary indulgence, ang ipagdadasal mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang intensyon ng Santo Papa. Kailangan mong dumalo ng banal na misa. Hindi madali para sa ilan ang maglaan ng panahon para sa pagsisimba. Kaya may kaakibat pa ring paghihirap at pagsusumikap. Pero alam ninyo, ang hirap ng pagsusumikap ay hindi naman nakadepende sa sitwasyon eh. Ito'y nakadepende sa disposisyon. Tanong nyo sa akin, bakit? Madali lang para sa isang tao ang magsumikap kapag alam niya ang halaga ng ginagawa niya. Halimbawa, ang isang magulang na nagpapagal para sa kanyang mga anak at para sa kanyang pamilya. Ang isang tatay na nagtatrabaho maghapon para may mailagay na pagkain sa mesa. Nahihirapan o hindi? Napapagod o hindi? Pero dahil alam niyang mahalaga ang ginagawa niya para kumita, mahalaga ang pamilya niya para sa kanya, kahit yung hirap ay susuungin niya, alang-alang sa kung ano ang mahalaga para sa kanya. Tama o mali? Kaya kung alam mo ang halaga ng ginagawa mo, kahit mahirap, kayang-kaya mo itong pasanin. Pangalawa, kung nahihirapan ka sa iyong pagsusumikap, tandaan mo na ang pagsusumikap ay maitataguyod lamang kung ikaw ay pinapatnubayan at binibigyan ng lakas ng Diyos. In short, ang pagsusumikap nating makarating sa langit ay palaging may kaakibat na biyaya. Sabi ng ating Panginoon, hindi ipagkakait ang Espiritu Santo sa sino mang naghahangad nito. At pangawakan natin yon sa mga panahong nahihirapan na tayo, sa mga panahong feeling natin, hirap na hirap tayong lumaban sa kasalanan. Malakas ang tukso para sa atin. Manalangin. At doon mo matutuklasan na hindi mo talaga kayang mag-isa. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Mahirap, oo, pero kakayanin dahil tinutulungan ka ng biyaya ng Diyos. Amen? E nung binyagan tayo, tinanggap natin ng Espiritu Santo. Isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ang katatagan. Ang lakas na nanggagaling sa Diyos para tayo ay tumalikod sa tukso ng kasalanan. Kaya muli, ang pagsisikap ay mahirap, pero kung malinaw sa iyo na binibigyan ka ng biyaya ng Diyos,
walang mahirap na hindi mapagtatagumpayan. Amen po ba yun? At panguli, sino ang taong nahihirapan? Tanong niyo sa akin, sino? Yung taong napipilitan. Kapag napipilitan ka lang at hindi taos-puso sa iyo ang kagustuhan mo na makapasok sa kaharian ng Diyos, mahirap nga yan para sa iyo. Yung pagsisimba linggo-linggo, pagdarasal araw-araw, pagtanggi sa kasalanan, paggawa ng mabuti sa kapwa, mahirap yan kung napipilitan ka lang. Pero uulitin ko, kung alam mong mahalaga ang ginagawa mo, kung alam mong tinutulungan ka ng Diyos para magawa, ang dapat gawin kahit ito'y mahirap, maitataguyod. Lalo na kung taos-puso sa iyo ang pagnanais mong makarating sa kaharian ng langit. Lahat ba tayo dito gusto nating makarating sa kaharian ng langit? Sana nga. At kung gusto talaga natin, sana alam natin na lahat ng bagay na mahalaga ay hindi madaling nakukuha. Ito'y pinaghihirapan, ito'y pinagsusumikapan. Pinapatnubayan tayo, tinutulungan ng Diyos para makamit ito. Kaya sana, huwag tayo napipilitan, sana bukal ito sa ating kalooban. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.